Hey, nandyan ka lang pala eh. Kanina pa kita hinahanap. Natigil ako sa pagsubo nang marinig ko ang nagmamalditang boses. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad na tumampad sa mga mata ko ang nagmamaldita na namang si Butter. Para tuloy bigla akong nawalan ng gana at mabilis na ibinaba ang kutsarang hawak ko at kaagad tumayo. Si Butter itong kaharap ko at dapat lang na maging handa ako sa mga posibleng mangyari. May kailangan ka, malamig kong tanong sa kanya. Kaagad naman tumaas ang kilay nito habang sinisipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinakasala ni Jaylord. Mukha ka namang Chepipay at Simay nang iinsulat nitong bigkas sabay halukip-kip. Kaagad ding nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Maldita na, mata pobre din pala itong kaharap ko. Bitter. Masyado bang masakit sa panig mo na ang lalaking gustong-gusto mong maging asawa ay nagpakasal na sa ibang babae, nang iinis kong tanong sa kanya. Kaagad naman nanlisik ang mga mata nito dahil sa sinabi ko. Anong sabi mo? Abat magkano ka ba ha? Magkano ka para layuan at divorce mo ang Jaylord ko? Ramdam ko na ang galit sa boses niya habang sinasabi niya ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Ang alam ko kasing mga ganitong linyahan naririnig ko lang sa mga matapobreng hilaw na bayanan eh. Bakit parang ang lakas naman yata ng loob ng Butter na ito na hiramin ang dialogue na iyon? Magkano daw? Nagpapatawa ba siya singsing na suot ko nga lang ngayon hindi na bastang halaga eh. Anong sabi mo? Magkano ako? Priceless. Patay na patay si Jaylord sa akin at kaya niyang ibigay sa akin ang langit basta magkasama lang kami, nakangiti kong sagot sa kanya. Lalong nagsiklab sa galit ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Kung dragon lang siguro ang babaeng ito baka kanina pa ako binugahan ng apoy eh. Hindi kayo bagay ni Jaylord. Ano ba ang ipinagmamalaki mo ha? Ganda lang naman ang meron ka ah. Nagmamaldita niyang sagot sa akin. Peke akong tumawa. At least inamin niya din sa sarili niya na maganda ng ako. Siya. Maganda din naman kaya lang basura ang pag-ugali. Matapobre at spoiled brat kaya siguro hindi siya nagustuhan ni Jaylord. At sino ang mas bagay sa kanya? Ikaw. Well, hindi din kayo bagay dahil kahit na maghubad ka pa sa harap niya, hindi kanya magugustuhan nang iinis kong sagot sa kanya. Hindi siya nakaimik pero kapansin-pansin ang pagkuyom ng kamao niya. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa. Ang bilis palang talunin ng Butter na ito sa bungangaan eh. O diba, tame me siya ngayon, sana lang talaga magising siya sa katotohanan na ayaw sa kanya ni Jaylord. Saka thank you dahil inamin mong maganda ako kaya nga patay na patay sa akin si Jaylord eh. Alam mo bang unang pagkikita pa lang namin talagang binakuran niya na ako. Kung ano-anong mga regalo ang ibinigay niya sa akin makamit niya lang ang matamis kong. Ang sweet niya nga eh, palagi niya akong pinapangiti at prinsesang-prinsesa ang turing niya sa akin nang iingit kong wika. Kulang na lang magsalubong na ang kilay niya sa matinding galit. Lalo namang nagdiwang ang kalooban ko. First time ko kasing manginis ng anak ng bilyonaryo eh. Imagine nagawa kong galitin ang isang spoiled brat na si Butter. Kung iiyak siya ngayon alam kong ako ang kakampihan ni Jaylord, kaya pwede kong pantayan ang kamalditahan niya ngayong gabi. Hindi ako papayag. Hindi magtatagal ang pagsasama niyo at alam kong ako pa rin ang pipiliin ni Jaylord. Kahit kasal na kayo, aagawin ko pa rin siya sa iyo. Akin lang si Jaylord. Akin lang siya, galit na bigkas niya at mabilis akong tinalikuran. Nasundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Mabilis kasi siyang pumasok sa loob ng mansion. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga habang inililibot ang tingin sa paligid. Nasaan na nga pala si Jaylord? Bakit niya ako iniwanan dito sa table namin? Naiinis akong napaupong muli. Malaki ang naging epekto sa mood ko ang kumprontahan namin ni Butter dahil bigla na din akong nawala ng ganang kumain. Parang gusto ko na din tuloy umuwi dahil wala namang kumakausap sa akin. Sa lahat ng bisita ako lang yata ang nag-iisa dito sa mesa. Hello miss. Nag-iisa ka yata, napatuwid ako ng upo nang marinig ko na may biglang nagsalita sa likuran ko. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad na tumampad sa paningin ko ang isang makisig na Ginoo. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Kobe, yung name is Kobe. How about you beautiful lady? Nakangiti niyang bigkas sa bailahad ng kamay niya sa akin. Bea,
sagot ko at nahihiyang tinangap ang kamay niya pero nagulat ako dahil bigla siyang yumukod at hinalikan ang likod ng kamay ko. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya dahil first time sa tanang buhay ko na mailalaking humalik sa kamay ko. Nice to meet you, B. Nag-iisa ka yata? Gusto mo bang makijoin sa amin? Mga pinsan ko lang din naman ang kasama ko sa table na iyon at tiyak na mag-enjoy ka. Nakangiti nitong pag-aaya sa akin habang sinisipat niya ako ng tingin. Nahihiya naman akong umiling at pasimpleng binawi ang kamay ko na hawak niya pa rin. Nice to meet you din, Kobe. Gustuhin ko man kaya lang hindi pwede. Baka kasi biglang bumalik ang asawa ko at hanapin ako, nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ang gaan ng loob ko sa kanya. Feeling ko nga matagal na kaming magkakilala eh. Asawa? May asawa ka na at sino ang maswerteng lalaki? Nagtataka niyang tanong sa akin. Si Jaylord Montenegro, walang pag-aalinlangan kong sagot. Napansin ko pa ang pagkagulat sa mukha nito bago dahan-dahan na tumango. Si Jaylord. Si Jaylord na inaanak nila lolo at lola, nagtataka niyang sagot sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Wow! Tingnan mo nga naman. Ibig sabihin, broken-hearted pala ang kakambal ko, natatawa niyang sagot. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Kidding aside. Kakambal ko si Butter. Inaway ka ba niya kanina? Nakangiti nitong tanong. Hindi ko tuloy malaman kung paano magre-react. Kung kakambal niya si Butter di mas kakampihan niya ang malditang iyon. Kakambal mo siya. Nako, pasensya ka na Kobe, mainit nga ang ulo niya sa akin kanina. Hindi ko nga siya maintindihan kaagad kong bigkas sa lalaking kaharap ko. Mukha naman siyang mabait pero syempre, kadugo niya si Butter, kaya mas lamang nakampi siya doon sa kapatid niya. Ayos lang. Ako na ang humihingi na pasensya sa mga pinanggagawa niya. Spoiled kasi kaya lahat ng gusto niya, gustong kunin sa kahit na anong paraan, nakangiting sagot ni Kobe. Mukhang hindi naman niya tolerate ang ugali ng kakambal niya, kaya kaagad na napalagay ang loob ko. Mabuti naman at fair siya mag-isip kung hindi nakakatakot din talaga makiharap sa taong kagaya niya. You said the way, sama ka na sa akin. Para naman hindi ka maboard sa party na ito. Ipapakilala na din kita sa iba ko pang mga pinsan. Don't worry, hindi sila kagaya ni Butter na palaging nagsusungit. Mababait ang mga pinsan kong iyan kaya makakasundo mo sila. Since, asawa ka pala ni Kuya Jaylord, ituring mo na din kaming kaibigan, Bea. Nakangiting pag-iaya ulit ni Kobe sabay turo sa umpukan ng ilang mga teenager sa isang table. Lalo naman akong nag-aalangan na sumama sa kanya. Although, hindi naman nagkakalayo ang aming mga edad pero nakakahiya pa rin na makihalubilo sa kanila. Although maituturing na nasa teen pa naman ang edad ko, may asawa na kasi ako. Asawa ako ng isang Jaylord Montenegro, kaya dapat na pamatured na din ang isip ko. Pwera na lang kung bitawan niya na ako, babalik din sa pagiging teen ang pag-iisip ko dahil magnaninitin pa lang naman ako 5 buwan mula ngayon. Masyado pa nga talagang maaga para magpatali sa isang kasal, mabuti na lang talaga, hindi naman totohahan ang pagiging mag-asawa namin ni Jaylord. Huwag na Kobe. Nakakahiya. Baka maputol lang ang bonding ng mga pinsan mo kung makisali pa ako na isang outsider. Ayos lang talaga ako, promise. Baka narating na din si Jaylord Nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang tumango at naupo na din isa sa pangbakanting upuan. Well, since ayaw mong sumama sa akin, sasamahan na lang kita. Hihintayin natin si Jaylord hanggang sa makabalik siya. Hindi kanya dapat iniiwan mag-isa dito. Although private party ito at ligtas ka dito sa mansion, hindi ka pa rin ligtas sa mga mapagsamantalang tao, Bea. Maganda ka at alam kong marami talaga ang gustong lapitan ka para makipagkilala sa iyo. Mahaba niyang paliwanag sa akin. Pasimple ko tuloy na igala ang tingin sa paligid. Maraming ang bisita at halos ang lahat sa kanila ay may mga sinabi sa buhay pero mukha naman silang disente. Hindi ko nakikita sa kanila ang sinasabi ngayon lang ni Kobe. Baka naman sinabi niya lang iyon para hindi ko siya paalisin. Siya nga pala, Bea, huwag ka sanang ma-offend ha. Ilang taon ka na pala, muli akong napatingin kay Kobe nang muli siyang nagtanong. Magnaninitin na, maiksi kong sagot. Ninitin? Wala nga pala talagang pinipiling edad ang pag-ibig. Ang alam ko kasi 30 na si Kuya Jaylord
Yes, by the way, 24 lang pala ako, nakangiti nitong sagot sa akin. Pilit naman akong humiti dahil sa sinabi niya. Parang may gusto siyang ipahiwatig sa akin na ayaw niya lang sabihin. Age doesn't matter naman kapag love mo ang isang tao, ay ayos lang, sagot ko naman sa kanya. Kaagad naman siyang natawa. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang napansin ko ang naglalakad na palapit sa amin na si Jaylord. Napansin ko na nakukunot ang noo nito hanggang sa makalapit sa amin. Kuya Jaylord, sinamahan ko muna si Bea dito sa table niyo, kaagad namang bigkas ni Kobe pagkalapit ni Jaylord sa amin. Kaagad pa itong tumayo at inilahad ang kamay at seryoso namang tinanggap ni Jaylord. Thank you. Actually, nagpaalam lang ako sa lahat dahil uwi na din kami, sagot naman ni Jaylord at pasimple niyang hinubad ang suot niyang suit at muling ipinatong sa aking balikat. Ito din iyong suit na pinagamit niya sa akin kanina noong palabas kami ng mall. Dahil hindi naman ako sanay na nakalantad ang balikat ko, isinuot ko na din iyon ng tuluyan dahil pauwi na din naman kami. Ang aga pa kuya. Parang wala pa nga kayong 2 oras dito sa mansion sagot naman ni Kobe. Tipid lang nang umiti si Jaylord at inalalayan niya na din akong makatayo. Ayos lang iyon. Hindi pwedeng mapuyat si Bea dahil mag-enroll siya bukas. Salamat nga pala sa pagsama mo sa kanya dito sa table Kobe, sagot ni Jaylord at bahagya niya pang tinapik sa balikat si Kobe at kaagad niya na din akong inalalayan na makatayo. Mabilis naman akong nagpasyanod dahil feeling ko talaga wala sa mood ngayon si Jaylord. Feeling ko mainit na naman ang ulo niya na hindi ko maintindihan. Saka anong iyong sinabi niya na mag-enroll daw ako? Saan ako mag-enroll? Sa school ba? Balak niya ba akong paaralin? Gosh, kung totoo man ang sinabi niya talagang magpapakabait ako sa poder niya. Iyon kasi ang matagal ko ng pangarap Ang makapagtapos sa pag-aaral. Oh really? Enroll, meaning mag-aaral ulit si Bea. Well, pwede siya de la Fuente University, sagot muli ni Kobe. Mukhang hindi niya gets na ayaw na siyang makaharap ni Jaylord. Hindi din niya napansin ang matabang na pakikiharap ni Jaylord sa kanya. Yes, iyan din ang plano ko, maiksing sagot ni Jaylord at mabilis niya na akong hinila paalis. Hindi niya na din ako binigyan ng pagkakataon na makapag-paalam kay Kobe. Lumabas na naman yata ang pagiging dominante niya. Hello Kuya Jaylord. Aalis na kayo. Tinatahak na namin ang daan patungo sa kinapaparadahan ng kotse ng isang lalaki na naman ang sumalubong sa amin. Hain ko maiwasang mapatitig sa kanya dahil sa hindi familiar na damdamin na kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao. Para kasing familiar din ang mukha niya sa akin. Parang nagkita na kami pero hindi ko naman maalala kung saan. Para kasing may something sa kanya na hindi ko maintindihan. Napansin ko din na napatitig siya sa akin habang nakakunot pa nga ang noo. The wife. Si Bea. Sweetheart, si Brian Adam. Anak siya noong lalaking kausap ko kanina, pagpapakilala ni Jaylord sa aming dalawa, pero halata naman sa boses niya na napipilitan lang siya. Wife? Really, totoo pala ang narinig ko kanina, nag-asawa ka na nga pala. Kaya pala kanina pa nagmamaktol si Ate Butter Yes, by the way, nice to meet you Bea. You can call me Brian or whatever you want. Friendly na sagot ni Brian at kaagad na naglahad ng kamay. Bantulot kong tinanggap ang pakikipagkamay niya kahit feeling ko hindi magugustuhan ni Jaylord iyon. Gayunpaman, ayaw ko din namang mapahiya si Brian. Same here Brian, ngiting-ngiti kong sagot kasabay ng pagdaop ng aming palad at kaagad kong naramdaman ang kakaibang damdamin na biglang lumukob. Sa buo kong pagkatao. Para kasing gusto kong maiyak na hindi ko maintindihan. Napansin ko din na titig pa rin sa akin si Brian na puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Parang binabasa niya ang buo kong pagkatao sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Kung gusto mong kumain, dumiretso ka muna ng dining area, malamig na wika sa akin ni Jaylord pagkababa pa lang namin ng kotse. Matiwasay naman kaming nakauwi ng bahay, iyon nga lang hindi niya ako iniimik buong biyahe. Ayaw ko din naman magtanong dahil natatakot akong baka bulyawan niya lang ako. Ayos lang. Busog pa ako, maiksi kong sagot sa kanya. Akmang magpapatiuna na sana ako sa paglalakad papasok ng bahay nang maramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko. Kunot noo akong napalingon sa kanya. May gusto ka pa bang sabihin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Matiim niya akong tinitigan kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba.
Bakit ka nakipag-usap sa kanila? Hindi pa ba maliwanag sa iyo ang sinabi ko na bawal kang makipag-usap kahit kanino? Bakit mo ako sinuway? Bakas na ang galit sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Natamimi naman ako dahil sa pagkagulat. Akala ko talaga hindi niya bibigyan ng pansin ang nangyari kanina pero mukhang mahaba-habang paliwanagan ang kailangan kong gawin para magkaintindihan kami. Tungkol ba kay Kobe? Siya ang naunang lumapit sa akin. Nakipagkilala siya sa akin at malaking kabastusan naman yata kung itataboy ko siya. Isa pa, apo siya ng celebrant at nakakahiya naman kung dedmahin ko siya. Kinakabahan kong sagot sa kanya. Gusto ko pa nga sanang congratulate ang sarili ko dahil hindi ako pumiyok sa kabila ng kaba na nararamdaman ko. Napansin ko na saglit siyang natigilan sabay iling. Sa ekspresyon ng kanyang mukha, para bang hindi siya kumbinsido sa paliwanag ko. Kung balak mong mag-entertain ng manliligaw, not now. Hangat nasa poder kita, hindi ako papayag na tumingin ka sa ibang lalaki. Ayaw ko na niluluko. Ako Bea, seryoso niyang sagot sa akin habang nararamdaman ko na lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa aking braso. Hindi ko naman maiwasan na mapaigik dahil sa sakit. Ano ang palagay niya sa braso ko, poste na walang pakiramdam? Napansin niya yata ang pag-igik ko kaya niluwagan niya ang pagkakahawak sa akin at yamot na bumuntong hininga. Wala sa sariling nahaplos ko naman ang braso ko dahil feeling ko magkakapasa ako sa bahaging iyon dahil sa higpit ng pagkakahawak niya kani-kanina lang. Hindi. Wala akong balak na mag-entertain ng manliligaw dahil wala pa sa isip ko ang tungkol sa bagay na iyan. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko at wala akong balak na magpaligaw kahit kanino, sagot ko naman sa kanya. Ano ba ang nangyayari sa taong ito? Hindi naman siya lasing para magkaganito Saka, nagsiselos ba siya? Para sa akin wala namang mali kung nakikipag-usap ako kay Kobe Mabait naman ang taong iyon at sinamahan niya lang ako sa table dahil nag-iisa lang ako. Gayunpaman, wala na akong balak pang sabihin iyon sa kanya. Sarado yata ang isipan niya ngayon at useless lang kung magpaliwanag pa ako. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako niluluko dahil masama akong magalit Bea. Ayaw na ayaw kong iniiputan ako ng ulo, kaya umayos ka. Sagot niya sa akin at mabilis na siyang naglakad papasok ng bahay. Naiwan naman akong saglit na natulala. Ano ang sabi niya? Tama ba iyong narinig ko? Iputan daw. Ano iyon? Ano ang ibig niyang sabihin? Ang hirap niya talagang ispilingin, mahina kong bigkas at mabilis na din akong pumasok sa loob ng bahay. Umaasa ako na sana ngayong gabi lang mainit ang ulo ni Jaylord sa akin at sana bukas, maayos na ulit ang pakikitungo niya sa akin. Pagkapasok ko sa loob ng aking kwarto mabilis kong hinubad na coat na pinahiram niya sa akin kanina. Isinunod kong hubarin ang suot kong gown at mabilis na pumasok sa loob ng banyo. Balak kong mag-half bath muna at maghilamos ng malala para matangal ang makeup ko. May tendency kasi na tatagihawatin ako kinabukasan kapag hindi ko malinisan ng maayos ang aking mukha. Kasalukuyan akong naghihilamos ng mapasulyap ako sa aking suot na kwentas. Malungkot akong napangiti habang hinahaplos ko iyon. Paano ko kaya mahahanap ang mga magulang ko gayong hindi ko alam kung sino sila? Kahit pangalan nila hindi ko alam Sana biglang maghimala ang langit at makasalubong ko at matagpuan nila ako. Tinapos ko ang aking evening routine at hubot-hubad na lumabas ng banyo. Nakalimutan ko kasing kumuha ng pamalit na damit sa loob ng walk-in closet. Bago ako pumasok ng banyo, kaya wala akong choice kundi ang maglakad ng hubot-hubad palabas. Dahil ako lang naman ang mag-isa dito sa loob ng kwarto ko. Gabi na at wala naman sigurong baliw na mga ahas na pumasok dito sa loob ng kwarto. Isa pa, nilock ko ang pintuan kanina bago ako pumasok sa loob ng banyo. Ang akala ko na nag-iisa lang ako dito sa kwarto ay isang malaking pagkakamali pala. Pagkalabas ko ng banyo huli na nang mapansin ko na may isang pares ng mga mata pala ang nakatitig sa akin. Pagkasulyap ko sa bandang kama kaagad na tumampad sa paningin ko ang seryosong mukha ni Jaylord habang titig na titig sa akin. Teka lang. Ano ang ginagawa mo dito sa kwarto ko? Kinakabahan na nahihiya kong tanong sa kanya. Hindi ko malaman kung anong bahagi ng katawan ko ang una kong tatakpan dahil lahat iyon ay malayang nakadisplay sa matiim na titig sa akin ni Jaylord. Biglang nag-init ang aking pisngi at sa huli, nagpa siya akong muling bumalik ng banyo
para maitago sa kanyang mga mata ang nakakahiya kong sitwasyon. Stay! Wala kang dapat na ikahiya dahil mag-asawa na tayo, diba? Maotoridad na wika niya na nagpatigil sa aking paghakbang. Para akong tuod na nanigas sa pagkakatayo habang nakatakip ang isa kong kamay sa dalawa kong bundok at ang isa naman ay sa aking pagkababae. Mariin akong napapikit nang maramdaman ko ang pagdantay ng dalawa niyang palad sa balikat ko. Kakaibang kilabot ang naramdaman ng buo kong pagkatao sa simpleng pagdikit ng palad niya sa balat ko. Ni hindi ko man lang napansin ang mabilis na paglapit niya sa akin. Jaylord, ano ang ginagawa mo dito sa kwarto ko? Bakit ka biglang pumapasok? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Nasa nakakahiya akong sitwasyon at naiinis ako sa sarili ko dahil parang ang bigat ng mga paa ko para ihakbang at muling bumalik ng banyo para kumuha ng kahit tuwalya man lang para itapis sa hubad kong katawan. Sa sobrang tiwala ko na mag-isa lang ako dito sa kwarto, lumabas akong hubad at hindi man lang naisip na baka may isang mapangahas na jailord na naghihintay sa akin dito sa kwarto ko. Bahay ko ito at hindi naman siguro bawal na puntahan kita dito sa kwarto, lalo na at mag-asawa naman tayo, diba? Paos ang boses na bigkas niya at ang dalawa niyang kamay na nakahawak sa magkabilaan kon. Balikat ay biglang gumalaw at dumaos-dos iyon papunta sa aking baiwang. Pakiramdam ko biglang nagtayuan lahat ng buhok ko sa aking katawan dahil sa ginawa niya. Pero wala pa akong damit. Sandali lang magbibihis lang ako, sagot ko at akmang kakawala sa pagkakahawak niya pero mas malakas siya sa akin. Naramdaman ko na wala na siyang balak na pakawalan ako. Mahigpit niya akong niyakap kaya saglit din akong natulala. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Alam mo bang nauuhaw ako ngayon? Init na init ang pakiramdam ko at hindi pwedeng baliwalain mo iyon, Bea. Sagot naman niya sa akin kasabay ng pagdampi ng labi niya sa punong tainga ko. Napaiktad ako sa sobrang pagkagulat, lalo na nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga na dumadampi sa aking balat. Hindi ko alam na may balak ka palang pumasok dito hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang mula sa punong tainga ko, bumaba ang labi niya patungo sa aking bato. Ang dalawang kamay niya na nakapulupot sa baiwang ko ay biglang tumaas papunta sa isa kong kamay na ginawa kong pantakip sa magkabilaan kong dibdib. Hinawakan ni Va iyon at pilit na tinatangal. Teka lang, ano ang ginagawa mo, taranta kong wika. Parang biglang nangining ang tuhod ko sa kakaibang damdamin na lumukob sa buo kong pagkatao. Bago sa akin itong ginagawa niya at siya ang kauna-unahang lalaki na gumawa nito sa akin, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot at matinding pag-aalinlangan. Ano ang ginagawa ko? Nauuhaw ako at ikaw lang ang makakapawi noon, wife, sagot niya sa akin kasabay ng pagdampi ng dalawa niyang palad sa magkabilaan kong bundok. Malaya niya kasing natangal ang kamay ko na nakatakip sa bahaging iyon. Hindi ko napigilan ang mapaliyad dahil sa kakaibang init na kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao. Ang kaninang matinding hiya na nararamdaman ko ay biglang naglaho lalo na nang mag-umpisa nang gumalaw ang palad niya sa bahaging iyon. Minarnasahin niya ako sa parteng iyon kaya kaagad akong nakaramdam ng kakaibang kiliti dahil sa kakaibang sensasyon na ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko at kay Jaylord pa talaga. Ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang palad habang walang humpay ang ginagawa niyang pagmasahe sa parteng iyon. Hindi lang masahe ang kanyang ginagawa dahil minsan pumipisil din siya sa bahaging iyon na nagbigay sa akin ng kakaibang kilig. Hindi naman kasi masakit ang ginagawa niya sa akin, kundi kakaibang sarap ang nararamdaman ng katawan ko. Minsan, nararamdaman ko pa nga na pinipisil niya ang korona sa bahaging iyon kaya hindi ko maiwasang mapapikit ng marin. How it feels? Is it good? Mahiang bulong niya sa akin kasabay ng pagliad ko at walang pakundangang pag-angkin niya sa labi ko. Ninamnam namin pareho ang banayad na paggalaw ng labi niya sa labi ko. Bigla kong nakalimutan na hubad pa pala dahil naging abala na ang isipan ko sa kakaibang bagay na ginagawa sa akin ni Jaylord ngayon. Dampi lang naman ang ginawa niyang paghalik sa akin at kaagad hinilan niya ako paharap sa kanya. Wala sa sariling napatitig ako sa kanyang mga mata at kaagad kong napansin ang kakaibang kislap mula doon. Napansin ko pa na hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa at akmang tatakpan ko na sana ang kahubdan ko gamit ang dalawa kong kamay pero kaagad niya akong pinigilan. Don't! Gusto kong makita kung gaano ka kaganda. Kung ano ang meron sa iyo at kung bakit hindi ka mawaglit sa isipan ko, unang beses pa lang kitang nakita.
Mahinang bigkas niya habang hinawakan niya ako sa aking baba at dahan-dahan na itinaas ang aking mukha. Kaagad na naghinang ang aming mga paningin at kita ko ang ilang beses na paggalaw ng Adam's apple niya bago ako muling sinunggaban ng mainit na halik. Kung kanina, banayad ang ginawa niyang pag-angkin sa labi ko, naging mapusok na siya ngayon. Nagiging mapaghanap na ang paraan ng kanyang paghalik at mas lalong mapangahas na din ang kanyang dalawang palad. Humahaplos na iyon sa iba-ibang parte ng aking katawan hanggang sa naramdaman ko ang pag-angat ko habang magkahinang pa rin ang aming labi. Open your mouth, sweetheart, pautos na wika niya sa akin kasabay ng pagsayad ng likod ko sa malambot na kama. Dumampi ulit ang isa niyang palad sa aking dibdib at nilaro ang korona doon, kaya hindi ko na napigilan pa ang pag-awang ng aking labi at kaagad na inang sumalakay ang kanyang dila sa kaloob-looban ng aking bibig. Lunod na lunod ako sa ginagawa niya sa akin. Hindi ko akalain na ganito pala kagaling magpasaya ng isang babae ang isang Jailord Montenegro. Kaya pala ang daming mga babaeng nahuhumaling sa kanya dahil sa sobrang galing niyang magpaligaya sa isang babaeng kagaya ko. Wala pa akong karanasan sa ganitong bagay pero sobrang nagustuhan ng katawan ko itong ginagawa niya sa akin. Hindi ko na nga namalayan pa na tinutugon ko na pala ang halik niya. Ginagaya ko na ang galaw ng kanyang labi hanggang sa natutunan ko na din iyon. Nakayakap na din ako sa kanya ngayong habang abala na din ang dalawa kong kamay na humahaplos sa likuran niya. Aminado ako na excited ang katawan ko sa mga susunod na mga mangyayari sa pagitan naming dalawa na naramdaman naman kaag ni Jailord, kaya lalo niyang pinag-igihan ang paghaplos niya sa buo kong katawan. Halos mamilipit pati mga daliri ko sa aking paa nang muling pinakawala ni Jailord ang labi ko. Bumaba ang kanyang halik patungo sa aking lieg at bahagyang sinipsip sa bahaging iyon hanggang sa unti-unting naglakbay pababa hanggang sa gitna ng magkabilaan kong bundok. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil pakiramdam ko, para akong lalagnatin na hindi ko maintindihan. Hindi na din ininda ng katawan ko ang malamig na buga mula sa aircon kahit nahubot-hubad na ako ngayon. Jailord. Ano ang ginagawa mo? Bakit ang sarap? Impit kong bigkas nang maramdaman ko na bahagya na niyang kinagat-kagat ang isa sa mga korona ng aking dibdib habang ang isa niyang kamay ay nag-uumpisa ng naglandas pababa sa aking hita. Pababa ng pababa hanggang sa naramdaman ko na humagod na iyon sa aking hiwa. Sinudundot niya ang aking perlas na ang hatid sa akin ay kakaibang kiliti. Para akong mababaliw sa kakaibang damdamin na lumukob sa buo kong pagkatao. Habang abala ang kanyang labi na dumadampi sa aking katawan, abala naman ang isa niyang kamay sa paghimas sa aking hiwa. Hindi ko tuloy malaman kung saan ko ibabaling ang aking ulo, sobrang lakas din ng kabog ng dibdib. Para akong ood na inasinan dahil hindi na din mapalagay ang aking katawan. Mariin akong nakakapit sa kanyang likod habang ang isang kamay niya naman ay humagod pa rin sa kabila kong bundok. Pumipisil iyon sa bahaging iyon na nagbigay sa akin ng kakaibang sensasyon na ngayon ko lang din naranasan sa tanang buhay ko. Ilang minuto din na salita na sinisiil pat pinipisil ang magkabilaan kong bundok bago ko naramdaman ang labi niya na bumabaktas pababa sa aking tiyan. Bawat balat ni madaanan ng kanyang labi ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kiliti. Ilang beses ko na din nasambit ang pangalan niya at parang wala yata siyang balak na huminto sa ginagawa niya. Balak yatang paliguan niya ako ng halik mula ulo hanggang paa. Hubot-hubad ako at malaya niya nang nahahawakan ang lahat ng parte ng katawan ko. Lahat yata ng depensa meron ako biglang naglaho dahil naging abala na din ang isipan ko sa kaligayahan na ipinaparamdam niya sa akin. Saglit pa akong nagprotesta nang bigla itong huminto sa kanyang ginagawa at bumaba ng kama at tumayo sa paanan ko. Hindi na ako nakaramdam ng hiya nang mapansin kong humahagod ang titig niya sa buo kong katawan. Mula ulo hanggang paa at ilang beses din siyang napalunok ng laway habang mabilis niyang hinuhubad ang kanyang saplot. Nag-umpisa siya sa kang t-shirt hanggang sa kanyang damit panloob. Sa huli ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Hindi ko kayang makita ang reaksyon ngayon ni Jailord. Punong-puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata habang nakatitig sa aking hiwa at ilang saglit lang, muli kong naramdaman ang paglundo ng kama. Hinawakan niya ang aking hita kasabay ng pagayad ng labi niya sa pagkababae ko. Jailord. Hindi ko mapigilang bigkas ng umpisahan niya ng laruin ang hiwa ko. Grabe, hindi ako prepared doon Bakit sobrang sarap ang ginagawa niyang paghagod sa parteng iyon? Shit.
Jailord. Tama na. Hay hindi ko nakakaya, halos patili kong wika. Namimilipit na din ang dulo ng daliri ng mga paa ko dahil sa kakaibang sarap na nararamdaman dahil sa ginagawa nitong pagsisid sa aking perlas. Shit talaga. Ang kapantay na sarap na ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Ganito ba talaga kapag nagsesex ang dalawang tao? Nariring ko lang ito sa mga classmates ko na masarap daw ang sex at ngayong pinaparanas na ito ni Jailrod sa akin ngayon para akong maiiyak sa kakaibang sarap. Pilit ko na din na iniiwas sa kanyang bibig ang aking pagkababae. Hingal na kasi ako at para na akong kakapusin sa paghinga. No. Jailord, please, tama na. Hindi ko na kaya, nakikiusap kong wika sa kanya habang mariin akong nakahawak sa buhok niya. Parang wala naman siyang narinig at patuloy sa pagpapala sa aking pagkababae. Hindi ko naman mapigilan ang lalong mapaungol, lalo na nang maramdaman ko na may kung anong bagay na gustong kumawala mula sa kaloob-looban ko. Oh, shit! Oh! Jailord, tama na sabi eh. Ang kulit mo, lalabas na. Lalabas na, halos pasigaw kong bigkas kasabay ng panginginig ng tuhod ko. Para akong naihi na ewan. Basta ang alam ko may biglang lumabas mula sa kaloob-looban ng aking pagkababae na siyang lalong nagpanginig ng kalamnan ko. Bagsak akong napaayos ng higa sa kama. Tagaktak din ang pawis sa aking noo at hingal ako na akala mo galing ako sa mahabang pagtakbo. Lupaypay kong naipikit ang aking mga mata. Naramdaman ko pa rin ang patuloy na pagdila ni Jailord sa katas na lumabas sa pagkababae ko. Wala itong sawa at walang kapaguran samantalang ako naman ay parang gusto ko nang matulog dahil sa matinding pagod. Ewan ko ba wala naman akong ginawa pero pakiramdam ko pagod na pagod ako. Parang biglang nanghina ang buong kalamnan ko. Hey, bawal pang matulog, sweetheart. Hindi pa tayo tapos narinig kong sambit ni Jailord kaya kaagad akong napadilat. Nakatunghay na ito sa akin habang may nakaguhit na pilyong ngiti sa labi. Akmang babangon ako nang bigla ako nitong daganan. Hey Easy, saan ka pupunta? Nakaraos ka na paano naman ako, malambing na wika na labis kong ipinagtaka. Wala kasi talaga akong idea kung ano ang ibig niyang sabihin. Ako naman ang paliligayahin mo ngayon. Alam mo bang kanina pa ako gigil na gigil sa iyo, wika niya at kaagad niyang pinghiwalay ang aking hita. Nanlaki ang aking mga mata nang maramdaman ko ang mainit-init niyang pagkalalaki na dunggol sa bukana ng aking kuweba. Aalma pa sana ako pero mabilis siyang umulos ng makailang ulit kasabay ng matinding sakit na nararamdaman ko sa bahaging iyon. Naramdaman ko ang pagkapunit ng isang bagay sa aking pagkababae kaya napadaing ako sa sobrang sakit. Ouch! Jailord! Ang sakit, bigkas ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Natigilan naman siya sa kanyang paggalaw kasabay ng pagdampi ng labi niya sa noo ko. Sorry. Masyado lang akong na-excite, hindi ko sinasadya, bigkas niya habang pinapaliguan niya ako ng halik ang buo kong mukha. Hindi ko mapigilang maluha habang patuloy kong nararamdaman ang sakit sa pagitan ng aking hita. Akala ko ganoon lang kadali ang makipag-sex pero ang hirap pala. Masakit at parang nahahati ang katawan ko. Tumigil na din naman si Jailord sa paggalaw sa ibabaw ko habang pinapaliguan niya ng halik ang buo kong mukha. Patuloy naman sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Sorry, nawala ako sa sarili ko. Hindi ko naisip na first time mo pala. Sorry, sweetheart. Kaunting tiis lang at mawawala din ang sakit. Ganito talaga ang proseso kapag first time, malambing niyang sambit sa akin at siya pa mismo ang nagpunas ng luha sa aking mga mata. Para namang gusto ko tuloy siyang sabunutan. May proseso pa siyang nalalaman. Pinagbigyan na nga pero hindi naman nagdadahan-dahan. Kung makakadyot akala mo wala nang bukas. Ang sakit talaga. Pakiramdam ko may kung anong bagay ang nakabura sa bukana ng aking pagkabuhi, hindi ko alam kung gasto na kahaba ang napasok niya. Pero sa hitsura ngayon ni Jailund, kita kong nagpipigil din naman siya balak niya yura talagang wasakin ang kabibi ko pero dumang ako dahil masakit naman talaga. Wala sa sariling napatitig ako sa kanyang mukha. Para siyang natatain na ewan sa hitsura niya ngayon. Alam kong bitin na siya pero pasto niya pa rin isaalang-alang ang nararamdaman ko kahit naman pala bad boy ang taong marunong pa rin naman pala makonsensya. Kalahati pa lang ang napasok ko, sweetheart. Kaunting tiis lang at mawawala din iyan.
Hindi ko na kayang ang magpigil. Magugustuhan mo din kapag masanay ka na, nagsusumamo niyang wika. Kaagad na nandaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Kalahati pa lang ba? Bakit pakiramdam ko nakapasok na ng buo? Ganoon ba kalaki ang anakonda niya? Dapat pala tiningnan ko muna bago niya ipinasok. Shocks! Baka sobrang sira na ng kabibi ko pagkatapos nito. Sa isiping iyon, pilit kong pinakalma ang sarili ko. Hindi kami matatapos kapag hindi ko titiisin ang sakit. Ayaw ko din naman mabitin si Jaylord. Dinig ko sumasakit daw ang puso ng lalaki kapag mabitin sa sekse. Total naman parang nawasak niya na ang virginity ko, mabuti na ding ituloy-tuloy na lang. Okay, sige, pwede mo nang ituloy, sagot ko naman sa kanya sabay pikit. Titiisin ko na lang. Sandali lang naman siguro ito. Total naman, siya na din ang nagsabi na mawawala din ito. Kailangan lang siguro makapasok ng buo para mawala ang sakit. Hindi naman ganito ang descriptions ng mga ka-classmates ko na nakatikim na ng sekse. Masarap naman daw kaya baka sa umpisa nga lang talaga ang masakit. Isang mabilis na halik sa labi ko ang ginawa niya bago ko naramdaman ang malakas at buong gigil nitong pag-ulos. Naipasok niya na yata ng buo pero hindi na yata maidrawing ang mukha ko dahil sa sakit na nararamdaman. Sobrang sakit at pahirap itong ginagawa ni Jaylord sa akin. Ouch! Lintik naman, Jaylord. Bakit ang sakit pa rin? Pinagluloko mo ba ako, naluluha kong bigkas? Lintik na anakonda iyan, gaano ba kalaki at bakit ganito ang epekto sa akin? Bakit parang kalbaryo na itong nararanasan ko ngayon? Nakakapagmura tuloy ako nang wala sa oras na hindi ko naman sana ginagawa dati. Parang ayaw ko na tuloy itong ulitin. Kung ganito naman kasakit, last na talaga ito. Bahala na siyang maghanap ng ibang babae. Tutal doon naman siya sanay. Parang walang narinig si Jaylord at patuloy na siya sa pag-ulos sa ibabaw ko. Hinayaan ko na lang din, tutal naman parang nakapasok naman na ng buo. Sa karamdam ko na ang dula sa magkahugpong naming katawan. Ilang ulos ang pinakawalan niya bago ako nakaramdam ng kakaibang kiliti sa aking pagkababae. Medyo nawala na ang sakit at pumalit naman ang kakaibang ligaya na ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Halos lumubog na ako sa kama dahil sa malakas na pagkadyot niya. Napahalinghing naman ako sa sarap. Mabuti na lang at matibay itong kama kung hindi baka kanina pa ito bumigay dahil sa panggigil ni Jaylord. Halimaw nga ang lalaking ito pagdating sa kama. Pabilis ng pabilis hanggang sa napayakap na din ako sa kanya ng mahigpit. B. You're so tight. I love you so much, paulit-ulit na bigkas niya sa akin. Hindi naman ako magkamayaw sa kakaungol. Hindi ko na din masyadong pinansin pa ang paulit-ulit na pagbigkas niya ng katagang I love you. Hanggang sa naramdaman ko nang may kung anong nanamuo sa puson ko. Mahigpit pa rin akong nakakapit kay Jaylord habang parehong tumatagaktak ang pawis sa aming noo. Wala na kaming pakialam pa sa aming paligid. Ang importante sa ngayon ay ang satisfied ang isa't isa sa amin. I am coming, sweetheart. Oh God, halos paungol na sambit niya at ang kasunod niyon ay ang mainit na katas na sumirit sa aking sinapupunan kasabay ng kung anong bagay na lumabas din sa kaloob-looban ko. Ilang ulos pa ang ginawa nito bago siya pabagsak na nahiga sa tabi ko. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa aming dalawa pagkatapos ng mainit na sandali. Walang ni isa man sa amin ang gustong magsalita. Ayaw ko din magsalita dahil wala naman din akong gustong sabihin. Biglang dagsa ng realisasyon sa aking utak. Wala na, naipagkaloob ko na ang pagiging birhen sa kanya. Hindi na maibabalik pa ang nangyari sa aming dalawa. Matutulad lang din yata ako sa iba pang mga babaeng dumaan sa buhay niya. Magiging laruan at kapag sawaan niya ay posibleng basta-basta na lang iiwan na parang laruan. Hey, are you okay? Bakit ka umiiyak? Masakit pa rin ba? Pasimple kong pinunasan ang luha sa aking mga mata nang marinig ko ang malambing niyang boses. Patunghay itong tumitig sa akin habang bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Piste, hindi ko pala namalayan na naiyak na naman ako. Ngayong may nangyari na sa ating dalawa, makikipaglandian ka pa rin ba sa ibang babae? Wala sa sariling tanong ko. Huli na nang ma-realized ko ang lumabas sa bibig ko at narinig na ni Jaylord lahat iyon. Hindi naman nakaligtas sa pandinig ko ang mahina niyang pagtawa habang titig na titig sa aking mukha. Kaagad ko siyang sinimangutan. Papayagan mo ba ako na palagi natin itong gawin?
Kung papayag ka, wala nang ang dahilan pa para tumingin ako sa ibang babae. Sa iyo palang solved na ako nakangisi niyang sagot sa akin. Kaagad ko naman siyang pinanlilisikan ng aking mga mata at akmang babangon na sana ako, pero napahiga ulit nang maramdaman ko ang kirot sa pagitan ng hita ko. Palagi daw naming gagawin? Mahilig talaga. Wasak na wasak ang perlas ko at ayaw ko na muna. Bahala siya kung gusto niyang makipagtsuktsakan sa ibang babae. Hindi naman na umulit si Jaylord, kaya pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap namin, kaagad na din akong nakatulog sa bisig niya. Sa bisig niya na talaga. Paano ba naman kasi, halos ayaw niya na akong pakawalan. Ang sarap ko daw kasi yakapain, kaya hayaan ko na daw muna siya. Ito daw kasi ang unang chance na nakikiapagyakapan siya sa ibang babae after sex. O di ba ang yabang? Nagising ako kinaumagahan na nag-iisa na lang sa kama at masakit ang ulo ko at buo kong katawan. Feeling ko tuyo ang lalamunan ko at akmang babangon na sana ako ng kama nang maramdaman ko na sobrang kirot din ng pagkababae ko. Napuruhaan nga yata ako. Balot na balot ang katawan ko ng makapal na comforter at laking pasasalamat ko dahil mukhang dinamitan naman ako ni Jaylord habang tulog ako. Dahan-dahan akong bumabangon ng kama nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at mula doon iniluwa ang pawis na si Jaylord. Mukhang nagawa niya pang mag-workout habang heto ako. Nagtitiis sa kirot dahil sa kagagawan niya. Wala sa sariling sinipat ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Shit, ang pogi pala talaga ng damulag na ito. Ang ganda ng katawan niya na halatang alaga sa exercise. Barakong-barako siyang tingnan kaya siguro maraming babae ang nagkakandara pa mapansin niya lang. Good morning, sweetheart. Alam kong pogi ako kaya tama na muna iyang kakaibang titig sa akin. Nakangiti niyang bigkas at mabilis na naglakad palapit sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. E di wow, siya na ang pogi. Buti pa siya, fresh na fresh samantalang ako ang aga pa lang para na akong lantang gulay. Masama ang pakiramdam ko at ayaw ko pa sanang bumangon ng kama, kaya lang naihi ako. Hey, may problema ba? Bakit parang hindi yata maganda ang gising na sweetheart ko? Muli niyang tanong. Tinitigan niya ako kasabay ng pagkunot ng noo niya. Masakit ang ulo ko at buo kong katawan. Parang lalagnatin din yata ako, sagot ko sa kanya. Kaagad naman siyang napaupo sa tabi kasabay ng pagdamping palad niya sa noo at seryoso akong tinitingan. May sinat ka ah? Bakit hindi mo sinabi kaagad? Teka lang tatawagan ko si Dr. Ferrer. Mahirap nang lumala ang kalagayan mo, kaagad niyang bigkas at akmang tatayo sana siya mula sa pagkakaupo sa kama pero kaagad ko siyang nahawakan sa braso. Hindi na. Trangkaso lang ito at mawawala din kaagad kapag makainom ako ng gamot. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Mainit ang pakiramdam ko at alam kong hindi lang ito isang simpleng trangkaso. Mukhang ilang araw ko itong indahin bago ako gagaling. Hind naman siya nakaimik. Muli niyang dinama ang noo sabay iling. Hindi pwede. Kailangang matingnan ka pa rin ng doktor para maresetahan ka ng tamang gamot, sagot niya at akmang muli siyang tatayo ng kama, pero mas lalong humigpit ang pagkakakapit ko sa braso niya. Nagtatakang napatitig siya sa akin. Tulungan mo muna ako. Nahihirapan akong makabangon at gusto kong gumamit muna ng banyo, nahihiya kong wika sa kanya. Kaagad niya namang nakuha ang ibig kong sabihin, kaya walang sabi-sabing kaagad niya akong binuhat gamit ang matigas niyang braso. Shocks, kahit pawis na pawis siya ang bangon niya pa rin. Pagkapasok namin sa loob ng banyo, buong ingat niya akong ibinaba. Napansin ko pang wala yata siyang balak na iwanan ako dito sa loob kaya kaagad ko siyang sinita. Hindi ka pa ba lalabas? Seryoso kong tanong sa kanya. Kung nagdahan-dahan sana siya kagabi, hindi ko sana nararanasan ang ganitong klaseng sitwasyon. Kasalanan niya talaga ang lahat-lahat. Hindi mo na ba kailangan ang tulong ko? Tell me, ano ang pwede kong gawin para maibsan ang nararamdaman mo ngayon? Tanong niya naman sa akin. Kaagad naman akong umiling. Lumabas ka na lang muna. Gagamit ako ng toilet bowl at alangan namang panonoorin mo ako habang naaano ako, nakalabi kong sagot sa kanya. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa at pilyo akong nginisihan. Gusto ko iyan. Sige na gawin mo na ang morning routine mo at hihintayin kita. Walang lakas ang tuhod mo at naaalala ako na baka matumba ka at baka mapahamak ka.
nakangiti niyang bigkas at naglakad patungo sa may bathtub at naupo doon. Jailord, sabing lumabas ka muna eh. Bakit ba ang kulit mo? Naiinis kong sagot sa kanya. Paika-ikang nilapitan ko siya at mabilis na hinawakan sa kamay para makatayo na at balak ko siyang hihilahin palabas ng banyo. Liban sa pagiging malibog, makulit din pala ang lalaking ito. Okay. Fine. Sige na, lalabas muna ako. Mukhang hindi naman malubha ang kalagayan mo dahil medyo malakas ka pa naman. Natatawa niyang bigkas at mabilis na siyang tumayo at naglakad patungong pintuan. Nakasimangot na nasundan ko na lang siya ng tingin. Good mood yata ang loko kaya kahit na anong sabihin ko sa kanya, sinusunod niya naman kahit papaano. Kahit na sumasakit ang buo kong katawan, lalo na ang parting pakababae ko, ginawa ko pa rin ang morning routine ko. Kung hindi lang masama ang pakiramdam ko, baka naligo na din ako eh. Nakakaramdam na din kasi ako ng panlalagkit ng buo kong katawan. Galing yata sa laway ni Jailord dahil halos paliguan niya ako ng halik mula ulo hanggang paa. Pagkatapos kong gawin ang morning routine ko kahit papaano, nakaramdam ako ng kaginhawaan sa aking sarili. Medyo nabuhay na din ang dugo ko kaya nang masiguro ko na maayos na ang lahat mabilis na akong lumabas ng banyo. Ano ang ginagawa mo dyan? Nagtataka kong tanong kay Jailord. Pagkalabas ko kasi ng banyo nahuli ko siyang nakatayo sa may pintuan. Problemado ang kanyang mukha na hindi ko maintindihan. Hinihintay kang lumabas? Bakit ang tagal mo? Sagot niya sa akin. Sinimangutan ko siya at mabilis na tinalikuran. Bubuhatin na kita, sweetheart. Baka mapaano ka eh. Sa kama ka na lang muna habang hinihintay natin ang pagkain mo. Saka tinawagan ko na din pala si Dr. Ferrer. On the way na daw siya, nakangiti niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Talagang nagtawag ng doktor ang lokong ito. Sinabi ng huwag na dahil magiging maayos din naman ang sitwayon ko pagkatapos kong makainom ng gamot pero ginawa niya pa rin ang gusto niya. Siguro nga nag-aalala siya sa kalagayan ko kaya hindi din siya mapalagay. Seriously? 2 months? Are you kidding me? Ngayon mo pa ako pagbabawalan gayong buo na ang desisyon ko na mag-stick na lang sa iisang babae. Himutok ni Jailord habang kausap niya ang doktor na tinawagan niya para tingnan ang kalagayan ko. Ang magandang si Dr. Ferrer na hindi nagkakalayo ang edad kay Jailord. Maganda, sexy at mukhang may kaya sa buhay. Sa bagay, hindi naman siguro siya maging doktor kung walang pera ang kanyang pamilya, diba? Hinayaan ko na lang silang dalawa ni Jailord ang mag-usap. Nahihiya ako kay Dossie dahil talagang tiningnan niya ang kabibi ko at confirm nga. Namamaga at may sugat kaya pinagbawalan niya si Jailord na huwag daw muna akong galawin sa loob ng 2 buwan. Iyon nga lang, parang ayaw pumayag eh. You don't have a choice. Kawawa ang puwerta ng girlfriend mo at kapag ituloy, tuloy mo pa ang kalibugan mo sa kanya, baka tuluyan na iyang hindi makalakad, sagot naman ni Dr. Ferrer. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Correction. Wife. She is the wife at normal lang itong ginagawa naming dalawa. Normal lang ang sex sa pagitan namin at hindi pwede iyang sinasabi mo ngayon. Hindi ko kayang magpigil. 2 buwan talaga. As in 2 buwan, naghihimutok na bigkas ni Jailord. Para siyang isang batang inagawa ng laruan sa inaasta niya ngayon. Yes, 2 months. 2 months kaya umayos ka. Nabiyayaan ka ng malaking karagada kaya ganyan ang nangyari sa asawa mo. Rirestahan ko ng gamot ang misis mo and please, bilihin mo kaagad at baka ma-infection pa iyang puwerta niya dahil sa kagagawan mo, naiinis namang sagot ni Dr. Margaret Ferrer. Fuck! Hindi pwede iyang sinasabi mo. Wala bang gamot na pwedeng ibigay sa kanya para mabilis maghilom ang sugat na iyan? Margarete, magpinsan tayo at dapat ibigay mo sa akin kung ano ang palagay mo na makakapagpasaya sa akin, sagot ni Jailord. Hindi naman ako makapaniwala. Pinsan niya pala ang magandang doktora na ito. Akala ko isa sa mga girlfriend niya eh. Kaya pala ganito sila kabulgar kung mag-usap. Palaban din kasi kung balitaktakan si doktora eh. Para matapos na ang pagtatalo nilang dalawa pasimple akong tumikim. Sabay naman silang patingin sa akin. Pwede bang sa labas na kayo magtalo? Inaantok ako at parang gusto kong matulog eh, kaagad kong sambit. Wala nang hiya-hiya pa. Talaga namang sumasakit ang ulo ko pati na din ang buo kong katawan. Sure and Bea narinig mo naman siguro ang sinabi ko diba?
No sex sa loob ng 2 months at huwag na huwag kang maniwala dyan sa pinsan ko kung sakaling mangangalabit siya dahil ikaw din ang magiging kawawa bandang huli, seryoso niyang wika sa akin. Kaagad naman akong tumango sabay ngiti. Tatandaan ko po ang sinabi niyo, Doth. Salamat po, nakangiti kong sagot. Tumango naman si Doktora at hinarap niya muna si Jailord na hindi pa yata nakaka-recover sa pagmamaktol niya. Aalis na ako. Ang bilin ko ha. Kapag may additional problema, tawagan mo ako, wika ni Docy kay Jailord at mabilis na siyang naglakad palabas ng kwarto. Kahit hindi maayos ang kalagayan ko parang gusto kong matawa sa hitsura ni Jailord ngayon. Sobrang lungkot kasi ng kanyang mukha habang blankong nakatitig sa akin. 2 months. Kaya ko bang maghintay ng 2 months, narinig kong bigkas niya habang dahan-dahan na naupo sa gilid ng kama. Hindi ko maiwasang mapairap sa kanya. Yes, 2 months. Loud and clear ang sinabi ni Docy kanina, kaya wala kang choice, kundi ang sundin iyon, hindi ko maiwasang sabat sa kanya. Kurap naman siya sabay titig sa akin. Kung ganoon, papayag ka naman sigurong tumikim muna ako sa ibang babae, di ba? Para hindi ko ramdam ang 2 months na iyan, sagot niya sa akin. Matalim ko siyang tinitigan. Ewan ko ba para kasing may matalim na bagay ang biglang sumundot sa puso ko dahil sa sinabi niya. Parang hindi ko kayang ma-imagine na gagamit siya ng ibang babae. Bigla akong nakaramdam ng lungkot sa hindi ko malamang dahilan. Siguro, masyado lang akong nadala sa mga nangyari sa aming dalawa. Hindi ako dapat makaramdam ng ganito dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi talaga napipirmi sa iisang babae si Jailord. Pero may nangyari na sa amin at pwede naman siguro akong sumugal na sana magbabago siya. Kung sex ang kailangan niya sa isang babae, pwede ko naman iyon ibigay. Iyon nga lang, kailangan niya munang maghintay hanggang sa gumaling ang kabibi ko. Payag naman ako na tumikim ka sa ibang babae, pero kung ano man ang nangyari sa atin kagabi, iyon na ang una at huli. Kunwari walang pakialam kong sagot sa kanya, pero sa kaloob-looban ng puso ko, parang gusto ko nang umiyak. Nasasaktan ako. Napansin kong saglit siyang natigilan. Direkta niya akong tinitigan sa mga mata bago dahan-dahan na idinantay ang kanyang isang palad sa aking noo. Hindi ka na masyadong mainit. Magpahinga ka muna. Saka na natin pag-usapan ang isyu na ito sa mga susunod na araw, wika niya at mabilis na tumayo. Sa nagiging reaksyon niya sa pag-uusap namin ngayon, alam kong hindi niya kayang mag-stick sa iisang babae. Sa bagay, ano pa nga ba ang aasahan ko sa isang babaerong kagaya niya? Baka nga ang tingin niya sa akin, isa ding laruan eh. Nag-uumpisa pa lang siyang i-enjoy ang katawan ko, kaya atat siyang maangkin ulit ako. Kaya nga kanina pa masama ang loob niya kay Doktora Ferrer eh. Hindi kayang tangapin ng kalooban niya na kailangan niya pang maghintay ng 2 months para maikama uli ako. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kahit papano, bumuti-buti naman na ang kalagayan ko. Hindi na ako nakakaramdam ng hapdi sa puwerta ko tuwing umiihi ako, kaya alam kong magaling na ako. Akala ko talaga matatagalan pa ang paggaling ko dahil 2 months kasi ang ibinigay na palugit sa akin ni Doktora Ferrer. Dahan-dahan akong bumangon at inilibot ang tingin sa paligid. Simula noong may nangyari sa aming dalawa ni Jailord, hindi na siya muling pumasok dito sa silid ko. Ang kasambahay na si Manang Josefa ang palaging nagdadala sa akin ng pagkain noong mga panahon na hirap pa akong bumangon. Hindi ko alam kung ano ang kaabalahan ni Jailord ngayon. Halos 2 linggo na kasi kaming hindi nagkikita. Tuwing gumigising ako ng umaga, nakaalis na siya ng bahay. Palaging sinasabi ni Manang Josefa sa akin, pumapasok daw ng opisina si Jailord at masyado daw abala nitong mga nakaraang araw at dumadating pa sa punto na hindi siya nakakauwi minsan ng bahay. Alam ko sa sarili ko na miss ko na siya. Na hindi lang katawan ko ang nagawang angkinin ni Jailord, kundi pati na din ang puso ko. Iyon nga lang, napapansin kong pagkatapos ng gabing iyon, bigla yatang nawala ng amor sa akin si Jailord. Parang hindi niya ako miss dahil hindi na siya nagpapakita sa akin. Ma'am, may naghahanap po kay Sir Jailord sa labas. Papapasukin po ba namin? Kasalukuyan akong nagpapahangin dito sa garden nang mabilis akong nilapitan ni Manang Josefa para sabihin sa akin na may naghahanap daw kay Jailord sa labas. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya pang sabihin sa akin ito. Wala sa Lovelord at pwede niya namang sabihin iyon sa taong naghahanap. Sino po ba ang nasa labas, Manang?
Kilala ko ba? Nagtataka kong tanong. Hindi ko sure kung kilala niyo po ma'am pero babae po ang nasa labas eh. Hindi daw pwedeng paalisin dahil galing pa raw siya sa malayong lugar. Hindi po contact ng guard si Sir Jailord, kaya kayo na lang ang magdesisyon kung papasukin namin or hindi, sagot ni Manang Josefa. Kunot noo akong tumayo at naglakad patungo sa may gate at sa hindi inaasahan, kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung sino ang tinutukoy ni Manang Josefa na naghahanap umano kay Jailord. Isang napakaganda at sexy na babae. Tindig pa lang, mapagkakamalan mo na siyang model. Kaagad kong napansin ang pagtaas ng kilay niya nang mapansin niya ang presensya ko. Who are you? Ano ang ginagawa mo sa bahay ng fiancé ko? Nagmamaldita niyang tanong. Nagulat naman ako dahil sa sinabi niya. Fiancé? Sinong fiancé? Bakit parang wala naman yatang nababanggit si Jailord tungkol dito? Fiancé po kayo ni Sir Jailord, ma'am. Paano po nangyari iyon gayong may asawa na siya? Narinig kong sabat ni Manang Josefa. Napansin niya marahil ang pagkatigagal ko kaya siya na ang sumagot sa babaeng nasa harapan namin. Sa totoo lang, hindi ko kasi talaga alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot sa babaeng nasa harapan ko ngayon dahil alam kong tindig pa lang, wala na akong panama sa kanya. Nagmumukha akong basahan sa harapan niya ngayon. Kung si Jailord ang kailangan mo, nasa opisina siya. Hindi kita kilala kaya hindi kita pwedeng papasukin sa pamamahay namin, malamig kong sagot sa babae kaya lalong nagdikit ang kilay niya dahil sa inis. Sinuri pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa sabay ismid. Isa ka ba sa mga babaeng kinahumalingan ng fiancé ko? Yes, the way, I'm Monique. Childhood sweetheart ni Jailord at wala siyang ibang pakakasalan at aasawahin kundi ako lang, nakangisi naman niyang sagot. Kaagad ko naman naikuyom ang kamao ko dahil sa pagkagulat. Siya iyong Monique na tinutukoy sa Hacienda Montenegro. Siya ang nakatakdang aasawahin ni Jailord dahil boto sa kanya lahat ng miyembro ng pamilya dahil sa estado ng kanilang buhay. Wala akong kilalang Monique. Sorry, hindi kita pwedeng papasukin sa bahay na ito. May kotse ka naman siguro kaya hintayin mo na lang si Jailord na makauwi at siya ang tanungin mo kung pwede ka bang pumasok dito sa loob ng pamamahay namin. Sagot ko sa kanya at mabilis na siyang tinalikuran. Narinig ko pa ang matinis na sigaw ni Monique dahil sa galit pero hindi ko na pinansin pa. Mabilis na akong umakyat sa second floor ng bahay at pumasok sa loob ng kwarto. Pasalampak akong naupo sa kama habang hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Masakit pala ang katotohanan na may babaeng nakatakda pala talaga kay Jailord. Ang babaeng kung saan siya nababagay. Hindi sa isang kagaya ko na hindi ko malaman kung saan ako nagmula. Ni hindi ko nga alam kung sino ang tunay kong mga magulang eh. Dahil sa sama ng loob na nararamdaman ko, wala akong ginawa kundi ang magkulong sa kwarto maghapon. Ilang beses akong binalikan ni Manang Josefa para pakainin ang lunch pero hindi ko na siya pinagbuksan ng pintaon. Ayaw ko kasing may ibang taong makakakita kung gaano ako kamiserable ngayon. Ni hindi ko na nga namalayan pa na nakatulog na pala ako. Napabalikwas na lang ako ng bangon nang marinig ko ang malakas na kalabog mula sa pintuan ng kwarto at wala sa sariling kaagad akong napababa ng kama at halos takbuhin ko na ang pintuan para pagbuksan kung sino man ang kumakatok. Jailord, kaagad kong bigkas ng mabungaran ko ang seryosong mukha ni Jailord at sa likuran niya nakatayo si Monique habang may naglalarong ngiti sa labi. Bakit hindi mo siya pinapasok? Bakit ka nagdesisyon ng mga bagay-bagay na hindi mo ipinaalam sa akin? Seryosong tanong ni Jailord sa akin. Natigagal naman ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko siya kilala kaya nagpa siya akong huwag siyang papasukin, kinakabahan kong sagot. Pigil ko ang sarili ko na maiyak sa harapan niya. Bakti parang ibang Jailord na naman ang kaharap ko ngayon? Hindi naman dating ganito ang pakikitungo niya sa akin Hindi lang kami halos nagkikita sa loob ng isang linggo ang laki na kaagad ng ipinagbago niya. Para na akong isang estranghero sa paningin niya ngayon. Bullshit bie. Pinatira kita sa pamamahay ko at hindi kita binigyan ng pahintulot para makialam. Wala kang karapatan na magdesisyon ng mga bagay dahil kaya ka nandito sa bahay na ito dahil sa lintik na kasunduan natin, galit na bulyaw ni Jailord. Mataas na ang boses niya kaya hindi ko na napigilan pa ang pagpak ng luha sa aking mga mata. Anong sabi mo? Lintik na kasunduan?
Lintik na ngayon para sa iyo ang kasunduan na ikaw mismo ang gumawa pagkatapos ng lahat-lahat. Bigkas ko kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Natigilan naman si Jaylord, sabay baling ng tingin sa babaeng nasa likod niya. Sa kwarto ka muna. Pupuntahan kita doon mamaya pagkatapos namin mag-usap, malumanay niyang wika kay Monique. Hindi naman maampat-ampat ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ko talaga inaakala na mahuhulog ako sa kanya. Ni hindi ko na malayan ang sarili ko na napamahal na pala siya sa akin. Okay honey. Bilisan mo. Maliligo muna ako habang hinihintay ka, nakangiting sagot naman ni Monique na may kasama pang pagkindat. Pigil ko naman ang sarili ko na sugurin siya para maingudngud ang pagmumukha niya sa sahig. Ang kapal naman ng mukha ko kung gagawin ko iyon gayong wala akong karapatan dahil katulad ng nasabi ni Jaylord kanina, nandito ako sa pamamahay na ito dahil sa kasunduan. Let's go inside. Mag-usap tayo, seryosong wika ni Jaylord pagkaalis ni Monique at mabilis akong hinawakan sa braso papasok sa loob ng kwarto. Hindi na ako pumalag pa dahil alam ko naman na wala akong kalaban-laban sa kanya. Isa pa, mas mabuti na din siguro na magkalinawan kami ngayon. Pagkapasok namin sa loob ng kwarto kaagad kong hinablot ang braso ko na hawak-hawak niya, kaya nabitawan niya ako. Narinig ko pa ang marahas niyang pagbuntong hininga pero wala na akong panahon pa para pansinin iyan. Ano ba talaga ang plano mo? Magpapakasal ka na diba? So ibig sabihin nito, bibitawan mo na ako, seryoso kong tanong sa kanya habang pasimple kong pinunasan ang luha sa aking mga mata. Hindi ko din kasi talaga maintindihan ang sarili ko kung bakit ako umiiyak ngayon. Hindi dapat hindi naman ako iyakin simula noong bata pa ako. Umiyak lang ako ng todo noong namatay si Nanay Martha. Napansin kong ilang saglit na napatitig si Jaylord sa akin sabay iling. Bakit? Gusto mo na bang makawala sa akin? Excited ka nang makawala sa kontrata, nagtatagis ang bagang na tanong niya sa akin. Kung alam niya lang. Ayaw ko na sanang humiwalay sa kanya pero hindi pwede. Hindi niya kayang mapirmi sa iisang babae at hindi ko kayang tangapin na may kahati ako. Sobrang sakit ng kalooban ko ngayon at hindi ko talaga maintindihan kung bakit ako nagkakaganito. Dumating na ang fiancé mo at hindi mo na ako kailangan. Siguro naman quits na tayo diba? Naibigay ko na ang pagkababae ko at sapat na sigurong kabayaran iyon sa lahat ng mga nagawa mo sa skin, seryoso kong sagot sa kanya. Pigil ko ang sarili ko na ipakita sa kanya kung gaano ako nasasaktan ngayon. E di lumabas din ang totoo. Gusto mong makawala sa akin dahil hindi ka masaya? Talagang dinahilan mo pa ang pakikipag-sex mo sa akin kaya ka nagkakaganyan. Sa palagay mo ba sapat ang isang gabi para mabayaran mo lahat ng pagkakautang mo sa akin? Sagot niya. Kita akong pinipigilang galit sa kanyang mga mata kaya malungkot akong napangiti. Hindi akalain na ganito pala siya kasama. Hindi mo na ako kailangan, Jaylord. May babaeng naghihintay sa iyo sa kwarto mo, kaya puntahan mo na siya. Wala nang patutunguhan pa ang pag-uusap nating ito, kaya umalis ka na. Seryoso kong sagot sa kanya at mabilis siyang tinalikuran para hindi niya na masaksihan pa ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Masakit dahil kung kailan tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya, saka naman nangyari ito. Wala nga talaga sigurong babae ang nagtatagal sa kanya dahil sa ugali niya. Kaya ko naman sanang ibigay ang sarili ko ng paulit-ulit sa kanya, pero parang hindi yata siya ang tipong lalaki na kayang makontento sa iisang babae. Nandito na nga ang fiance niya pero may balak pa yatang itali niya ako sa kasunduan na iyon. Ang gwapo kasi at magaling magpaikot ng babae sa kama kaya ang daming mga babaeng naghahabol sa kanya. Masakit man isipin pero isa na ako sa mga babaeng iyon. Wala akong pinagkaiba sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Hindi ako papayag. Mananatili ka sa tabi ko hangat gusto ko, seryoso niyang sagot sa akin, bago ko naramdaman ang pag-alis niya. Kasabay ng pagbukas at pagsara ng pintuan ng kwarto ay ang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Wala sa sariling napaupo ako ng kama. Ni sa hinagap hindi ko akalain na darating ako sa ganitong sitwasyon. Na masasaktan ako ng sobra dahil lang sa iisang lalaki. Wala sa sariling napahawak ako sa suot kong kwentas. Kung nasa poder lang sana ako ng totoo kong pamilya baka hindi ko ito mararanasan. Ang hirap pala ng ganito. Masama ang loob ko at wala akong balikat na masasandalan.
Kailangan kong suluhin ang sakit dahil nag-iisa lang ako. Walang karamay at wala akong choice kundi harapin mag-isa ang mapait na kapalaran ko. Hindi ko na namalayan pa kung ilang oras na akong umiiyak. Lalong nakadagdag sa sakit ng kalooban ko tuwing naiisip ko kung ano ang ginagawa nila Jaylord at Monique sa kabilang kwarto. Siguradong nagpakasasa na sila sa isa't isa samantalang heto ako. Miserable at nag-iisa. Nasa ganoong sitwasyon ako nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto ko. Mabilis kong pinunasan ang luha sa aking mga mata at pilit na nagpapakahinahon. Bukas iyan, pasok ka, malakas kong bigkas. Pinilit kong huwag pumiyok ang boses ko para hindi mahalata ng kung sino man kung gaano ako kamiserable ngayon. Ma'am, nakahanda na po ang mesa. Mauna na daw po kayong kumain, sabi ni Sir Jaylord. Kaagad na bigkas ni Manang Josela pagkabukas pa lang ng pintuan ng kwarto. Napansin ko pa na sinipat niya ako ng tingin kaya pilit akong ngumiti. Mauna na daw akong kumain. Siguro dahil hindi pa tapos si Jaylord at Monique sa kwarto. Sa isiping iyon, lalo akong nakaramdam ng awa sa sarili ko.